kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sat tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sat tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagdasal natin ang mga may problema, pagdasal natin ang may mga malaking pinagdaraanan sa buhay. Gayon din ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, ang mga breadwinner ng pamilya. Pagdasal natin ang bawat isa upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula rin tayo sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa ang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumiklag ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakibalanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayoy malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon.
Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi, Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kumukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon hahangarin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi niyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating parang kidlat. Ngunit kailangan mo nang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam niyo po ba na pwede pa rin tayong maging masaya, payapa at epektibo kahit na problemado tayo? Yes. Kung tayo ay talagang na kay Kristo. Usually, nalulungkot tayo, naguguluhan tayo, hindi tayo nagiging effective sa maraming mga dapat nating gawin kapag problemado tayo. At natural lamang po yun. Initially, sa una. Pero hindi na natural yon, hindi na tama yon. Paglaon. At nandun pa rin tayo sa ganong sitwasyon. Lalo pat pwede naman tayo mag-move on kung gugustuhin lamang natin sa tulong ng Panginoon. At yan po ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin ang pakiusap ni Pablo kay Pilimon para kay Onesimo sa pamagitan ng isang sulat. Kaya't ito ay liham o
Kung ating unang pagbasa ni San Pablo kay Filemon. Ayon sa tradisyon, si Onesimo ay isang naging alipin marahil ni Filemon, at nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan. Merong ginawang mali si Onesimo kay Filemon. Nagkataon na nagkita sa isang kulungan sa Roma si Pablo at si Onesimo. At doon niya naipakilala kay Onesimo si Kristo. Doon niya napagbago si Onesimo. Kaya nga sa sulat na ito ay narinig natin kung paanong ipinakikiusap ni San Pablo kay Filemon na papanumbalikin na ang kanilang relasyon ni Onesimo. Patawarin na ito at ituring na ito hindi na bilang alipin kundi bilang kapatid kay Kristo. Nakahahanga si Pablo, di ba? Sa kanyang sulat. Naisip pa niya yon at yung pag-convert kay Onesimo, nagawa pa niya yon sa kabila ng kanyang kondisyon. Baka kung ako si San Pablo, kung susulat ako sa kung kanino man habang nakakulong ako, ang laman ng sulat ko, puro reklamo sa kondisyon ko, mainit dito, mapanghe, mabaho sa kulungan ito. Sa pagkain na kinakailangan ko pang pilitin ang sarili ko para makain ko lang, baboy na binaboy ang ulam ko. Ang hirap pakisamahan ng mga tao dito, ng mga nakakulong dito. Binubuli ako. Naiinis ako, nagagalit ako. Nagtatampo ako. Gayong ang ginagawa lang naman ni San Pablo ay ang ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Tapos magkakaganon ang kanyang kondisyon. Hindi ba yun ang dapat na laman ng kanyang sulat kay Filemon? Parang ako lang nang ginagawa ko yung sermon na ito eh. Galing ako sa bahay namin sa San Miguel. Paglabas kong ganon, papunta sa highway, may parada ng mga estudyante sa National High School sa amin. Traffic ako. Kung ilang minuto. Tinext ko yung mga magulang ko at yung mga kapatid ko. Ito yung chat namin. Nakita niyo po yung mga salita na tinext ko. Traffic dito. May parada. Grabe traffic. Sana sinabi niyo agad para hindi na kami nagpatanghali. Napakahaba nito. Wala pa nga yung ibang naisip kong i-text dyan eh. Kesyo, bakit ba nagparada ng ganitong kahabang mga estudyanteng ito? Bakit ba wala man yan lang yata ang traffic enforcer? Ito, mga tricycle nito, sumisingit pa. Ay, di pa yan kasama sa text ko. Okay na po yan. Samantalang, ilang minuto lang naman ako na traffic. In fact, yung mga text messages ko na yun, ilang minuto lang yung mga interval ng mga messages na yun. Gayong si San Pablo ay nakulong, hindi lang ng ilang minuto, kung ilang taon. Pero hindi mo mababanaagan ang kanyang sulat kay Filemon. Kahit konti na siya nagre-reklamo sa kanyang kondisyon. In fact, for your information, hindi lamang pong itong ang sulat niya nung siya'y nasa kulungan ha. Nandyan din ang letter to the Ephesians, letter to the Colossians, letter to the Philippians. Lahat lang yan. Sinulat si San Pablo habang siya'y nakakulong. At nandyan sa mga sulat na yan, yung mga words of encouragement. Halimbawa, in everything give thanks. Ay, ang dami pa ng mga words of encouragement coming from St. Paul. And yet, he wrote all those things while he was in prison. Kaya pwede talaga tayo maging masaya pa rin, payapa pa rin, at epektibo pa rin kahit tayo nasa pangit na sitwasyon. Sa totoo lang, baka mas naging masaya pa, mas payapa pa, mas effective pa si St. Paul nung siya'y nakakulong kaysa nung hindi siya nakakulong. At pwede rin nating maranasan yon kung tayo rin ay nasa Panginoon. Yun ang susi eh. Yun ang susi. Kung tayo'y nasa Panginoon. Hindi ko po alam kung napansin niyo kung paano i-describe ni St. Paul ang kanyang kondisyon kay Filemon. Sabi niya dito, sugo ni Kristo Jesus at nabilanggo ako dahil sa mabuting balita. Ito'y parang yung sinabi ni St. Paul din na mas klaro sa kanyang letter to the Ephesians. Nang sabihin niya, nang introduce niya yung sarili niya, ako'y bilanggo para kay Kristo. I am a prisoner of Christ. Which basically means, bilanggo siya, hindi ng mga Hudyo na nanggagalaiti sa galit sa kanya. Bilanggo siya, hindi ng mga Romanong bantay sarado para sa kanya. Bilanggo siya, hindi ng kung sino mang miyembro ng Sanhedrin o matatanda ng bayan ng mga Hudyo. Bilanggo siya, hindi ni Cesar o ng kahit sinong Poncio Pilato. Bilanggo siya, Kristo.
So ang buhay niya ay hindi hawak ng kung sino o ng kung ano. Ang buhay niya ay hawak ni Kristo. So much so na nasasabi ni San Pablo, naiisip ni San Pablo, nararamdaman ni San Pablo na may kamay ang Diyos, may permiso ang Diyos kung bakit siya nakulong. Na alam ng Diyos ang kanyang kondisyon habang siya ay nakakulong. Na alam din ng Diyos kung hanggang kailan siya makukulong. Na ang may hawak ng susi ng kanyang kulungan, hindi ang mga Romano, kundi ang Diyos. Paul therefore saw himself as a man living under the power, the sovereignty of God. Na lahat ng mangyayari sa kanya, either good or bad, was according to the divine plan of God. Na walang mangyayaring masama sa kanya. Na hindi siya babatuhin hanggang sa mamatay ng mga Hudyo. Na hindi siya lilitisin at i-execute ng mga Romano kung walang kapahintulutan ng Diyos. Kung ito'y pahihintulutan ng Diyos, haharapin pa rin ito ni San Pablo ng masaya, payapa, kalmado, at epektibo. Hindi nagagalit sa Diyos. Hindi naninisi na kung sino. Sapagkat kung siya'y babatuhin ng mga Hudyo, kung siya'y i-execute ng mga Romano, ibig sabihin, yun ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari, payapa siya, masaya siya, epektibo pa rin siya, sapagkat alam niya, nasa Diyos ang buhay niya. At kapag nasa Diyos ang buhay niya, alam niyang kikilos ang mga kamay ng Diyos sa buhay niya. Na kahit yung pangit na mangyayari sa kanya, ay magiging daan ng kabutihang mangyayari sa kanya, sa buhay ng iba, at mas magpapalutang ng kadakilaan ng Diyos sa buhay ng maraming iba. Ito sana mga kapatid, ang ating hilinging biyaya. Sapagkat lahat tayo sigurado magkakaproblema. Sabi ko nga, madalas sa mga nagkaka-cancer ng malubha, kakasakit ng malubha, lahat naman tayo daratingin dyan. May mga nauna lang. Pero sana bago dumating ang lahat ng yan, ay kay Kristo na tayo. Hindi yung kung kailan dumating, saka pa lang tayo sabi, Lord, tulungan mo ko, hawakan mo ang buhay ko. Sana matuto tayo kay San Pablo habang malakas pa, habang hindi pa nakakulong, habang okay pang lahat sa kanya, nakasurrender na ang buhay sa Diyos talaga. Upang kahit ano man ang mangyari, manatili tayong masaya, kalmado at epektibo. Na magagawa pa rin natin ang mga dapat natin gawin, masasami pa rin natin mga dapat natin sabihin, na mapapahalagan pa rin ng mga bagay taong dapat nating pahalagahan sa kabila ng mga problema ng ating pinagdaraanan kung ang buhay natin ay nasa Panginoon lang. Yun yung sinasabi rin actually sa ating mabuting balita na ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng bawat tao. Na kung ang paghahari ng Diyos ay nasa puso natin, walang lugar ang takot, ang pag-aalala, ang kalungkutan, ang kalituhan. Malilito tayo, malulungkot tayo, maguguluhan tayo, hindi tayo magiging epektibo sa una lang. Pero hindi tayo pakukulong dyan. Mas pakukulong tayo sa awa at pagmamahal ng Panginoon. At kapag nangyari yon, kapag ganun ang ating disposisyon, asar talo si Satanas, maniwala kayo. Sapagkat kahit anong gawin niya, magiging masaya tayo, payapa at epektibo. Kung ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Diyos, kung sa puso natin ay totoong naghahari ang Diyos. Actually, kung ipupush pa nga natin yung sinasabi sa Ebanghelyo tungkol sa parang ini-insinuate na katapusan ng mundo, yun din ang sinasabi dito eh. Na ang paghahari ng Diyos, sa totoo lang, ang pagdating muli sa ating buhay ni Jesus. Kailan man mangyari yun, paano man mangyari yun, kung naghahari sa puso natin ang Diyos, hindi natin dapat maging concerned. Kailan ba? Hindi natin dapat maging concerned. Paano ba mangyayari? Totoo nga bang magugunaw ang mundong ito? Kung naghahari sa puso natin ng Diyos, kung ang buhay natin hawak ng Diyos, hindi tayo malulungkot, mangangamba, mag-aalala, at mananatili tayong epektibo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Hawak niya ang buhay ko. Walang makakukuha sa buhay ko mula sa Kanyang mga kamay. Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ano man ang aking problema ngayon, hindi pa dead end. Buhay pa ako eh. At lalo tigit, buhay ang Diyos ko. Alam kong tiringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi man niya dinggin ang eksaktong gusto ko. I-redirect niya ako sa ibang mas kailangan ko. Hindi lang mas kailangan ko, kundi mas kailangan ng pamilya ko. Ang samo ko. Everything is under His control, under His power. Hindi ako dapat patalo sa lungkot, sa kaba. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo ko. Paniwalaan natin. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo mula ngayon. Magsisimba ako, magdarasal ako, gagawa ako ng mabuti, magkukumpisal ako, iaayon ko ang buhay ko ayon sa kalooban mo, isusurrender ko na talaga. Ikaw na dapat talaga ang mag-drive, magpatakbo ng buhay ko, hindi ko na dapat talaga ipilit ang mga nais ko, ang mga gusto ko. Para pagdating ng mga pagsubok ng mga malalaking problemang nakaamba, manatili akong masaya, payapa, at epektibo. Yung magawa ko pa rin yung mga dapat kong gawin, sabihin ko pa rin yung mga dapat kong sabihin, pahalagahan ko pa rin yung mga dapat kong pahalagahan sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin siya kahit may problema. Purihin siya kahit may kasalatan sa mga biyayang hinihiling pa. Siya ay muling darating. Babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Hallelujah! In everything, give thanks. Hallelujah! Kahit sa mga problema, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sapagkat alam natin, babalik siya upang tayo ay kunin. Hindi niya tayo matitiis. Sakaling tiisin niya tayo, na tayo'y umiiyak, mayroon siyang magandang binaban. We just have to trust Him. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat yun na ang simula ng pagkatalo natin. Ang pagkatalo ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Ang pagkatalo ng mga magagandang plano pa ng Diyos para sa buhay natin. Wala tayong magagawa para kontrolin ang lahat. Pero ang Diyos meron. Ano man ang ipahintulot niya, maniwala at magtiwala tayo sa Kanya. Kahit hindi malinaw, kahit di natin maintindihan, pag tayong lalayo sa Kanyang mga kamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparang sa nauna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa baing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ibig na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang
pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at hinihiling naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ngayong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan para makatulong din po ang ating malaparokya sa ibang mga parishes and individuals. Right now, nagpapatayo po tayo ng mga chapels. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.